Ito yung buhay probinsya. Naranasan nyo na rin ba to? Ang saya kaya ang experience nito. Humble beginning. What is up, neighbors? Isipan namin magbilad ng palay ngayon, kaya tara. Ito na nga po, nagbilad po kami ng palay. Yan po, linabas po namin. Tapos pakalagay po namin, saka po, kumulimlim. Napakasaya. Hindi ulan, hindi. Hallelujah. It's raining. Pili mo. Babalik ka pa ba? Sige po, babalik ka pa ba? Hindi na. Ito ko na lang din. Ito yung saddest part na kung saan pag nagbibilay ng palay, pabago-bago yung weather. So, swertihan lang talaga yung maghapon talaga na mainit. So, after namin naglatag ng una, pangalawang latag na po ito. Kasi tinakluban po namin para hindi mabasa kasi umambon po. So, yung kulimlim kanina, talagang binagsak siya. So, maliliit lang naman na drop, pero yun, hindi syempre, para secured yung pagbibilad natin ng palay. So, tinitiklop namin. So, ito yung unang process, ayusin lang yung paglalatagan. So, hindi namin dinadirect sa simento para malesen yung bato or kung ano mang dumi na nakakalagay dun sa palay. Para pag rice mill na natin yan, so, pinamulino na natin, wala masyadong dumi. So, yan. Spread out lang din dun sa lagayan or ano pong pangalan niya? Oh my gosh, nasa dila ko, nakakalimutan ko. So, comment nyo na lang sa baba kung alam nyo. Nakalimutan na tayo. Sa puntong ito, merong nagbibenda ng isda. So, yung bilad na araw. Kita mo naman, napakatirik na ulit ng init ng araw. Pero maganda yan sa pagbibilad ng palay. Pero, yun, tiyaga lang din sa mga magsasaka. Kasi yung grabe yung sakripisyo nila. So, yan, shout out sa mga magsasaka dyan. At lalong-lalo na sa parents ko na sobrang sipag nga sa ngalan ng palayan. So, yan. Pero ang kagandahan naman sa amin, so far, and sobrang papasalamat kami. Kasi kaming magkakapatid, tulong-tulong naman kami pag kinakailangan nila mama ng tulong. Pero pag, for example, may trabaho kami at may mga pasok kami, hindi naman nila kami inuobliga to work sa farm or gaya nitong pagbibilad ng palay. At eto na nga po yung katulong ko ngayon. Grabe yung pa-cute niya. Sinabihan niya ako na nag-video siya. So, yan. Kahit pagod, okay naman din magganyan. Basta, kasi sobrang init yan. Kaya, okay lang din. Magpahinga ng kaunti. Pero, sa mga neighbors, pagod kami. So, yan. Pwede naman magpahinga. Pero pag umaga, latag lang talaga. So, hindi kami nabibideo that time. Pag umaga. So, eto na nga. Pinakita ko na. Mula dun sa dulo, hanggang yan, sa pinakadulo, lalatagan ulit for the pagan ng mga person. Pero kakayanin. So, may times din na yung linalagayan namin, etong net na gamit namin, minsan may punit, kaya kung makikita nyo, may sako sa baba. So, sa bottom mismo. Para naman, since may butas, mas makuha pa rin ng sako. Meron pa din kami ibang ginagamit. Eto, trapal. At eto na nga po, nalatag na po natin. Thank you Lord, nalatag na namin. Sana wag na kumulimlim. So, pag nagbabantay naman, ito yung mahirap pag may manok. Ito yung kalaban namin. So, binato ko yan, pero may dumaan. Matatamaan pa siya. At yun lang, pagpapasalamat sa lahat ng mga magsasaka. At sana nga, madami pang suporta galing sa government para sa mga magsasaka. Until sa next vlog, nakakapagod po talaga yung process ng rice natin. So, yun. Kain na madami ng kanin.